Patuloy na tayo po'y pagpalain ng Panginoon sa umagang ito. Muli ay magandang umaga po sa bawat isa. Napakalaga po na tayo'y patuloy na magkaroon ng excitement in the presence of our living God. Sapagkat ang Diyos ay may kapahayagan sa buhay natin, lalo na sa huling panahon, patuloy tayong kakausapin ng Panginoon ng masinsinan at magiging seryoso ang pakikipag-usap ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, napakalaga po na tayo pong lahat ay katapuin ng ating Panginoon. Let us focus on Jesus. Na tayo po ay nasa spirit of worship. Let us continue focusing on our Lord Jesus Christ. Pakisabi mo sa iyong katabi, huwag mo akong guluhin, makikinig ako. Okay. Napakalaga po ng ating pinag-aaralan sa Book of Jude. Ito po ay isang aklat na iisang chapter, pero napakayaman sapagkat maraming mga doktrina na inilagay po sa atin dito na kung titingnan po natin ay masasabi natin ay makatotohanan ito lalo't higit tayo po ay nabubuhay sa huling panahon. At sa huling panahon na ating pamumuhay sa mundo ito, this will be a crucial, a critical season of our spiritual walk with God. Sapagkat sa mga huling panahon, may papahayag ang Panginoon sa atin ng mga karakter ng mga pag-uugali ng tao sa huling panahon. At sa mga pag-uugali ng mga tao sa huling panahon, dapat po tayong maging maingat sapagkat kung hindi po tayo magiging maingat sa takbo ng mundong ito, napakadaling makontamina na tayo po'y madaling mahahawa sapagkat the world is very contagious. Na kung hindi po tayo aware at hindi natin i-shield ang ating sarili, you can be a victim of the enemy and this world. Na tayo po'y pwedeng maging biktima ng mundong ito laban sa mga pandaraya ng kaaway sa huling panahon. At sa huling panahon, makikita po natin na napakalaga na tayo po'y maging alerto, na tayo po'y dapat alarm sa mga things that is happening. Ang sabi nga ni Mrs. Diloy, alam mo, sabi niya ganon, dito sa DZAS, na sa totoo, hindi naman po ako talaga nakakapakinig niyan, taon nang matagal na, halos the same ang mga topics ng church. Na ibig sabihin po, ito po ang gusto ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat warning after warning ang ibibigay sa atin ng Diyos, na patuloy na tayo ay bibigyan ng babala ng ating Panginoon how to live right in these last days. We will start dito po, sa Jude, verse 11, dito lang po tayo magpo-focus sa verse na ito, pero maraming cross-reference po ito. We will discuss about learning to stop. Tayo po ay matututong tumigil. Learn to stop. Bakit kinakailangan na minsan matutunan natin na dapat po tayong huminto sa mga areas ng buhay natin lahat? Last Wednesday, ang topic namin, sabi ko, nakakatuwa naman ng Lord. Ang binigay ng Wednesday, do not stop. Nung Wednesday prayer meeting, ang topic namin, do not stop in praying. Do not stop. Even though you don't feel praying, pray. Even though you don't feel trusting, trust God. Even though you don't feel hoping, hope in God. Do not stop. Ngayon naman, I will discuss about learn to stop. Paano tayo, sabi nga, matututong tumigil? How many times people need to hear God's word or God's warning before they will truly listen? How many times po kaya na ang mga tao po ay kinakailangan marinig nila ang salita ng Diyos bago sila matutong makinig at bago sila tunay na talagang sumunod sa salita ng Diyos? Ilang kayang ilustrasyon ng tao na mga sitwasyon sa mundong ito na dapat makita ng mga tao before they will take God seriously? Ilang kaya mga halimbawa sa buhay at pamumuhay ng tao na dapat makita ng bawat isa sa mga taong namumuhay sa mundong ito bago nila tignan ang mga babala ng Diyos na sinasabi sa Biblia. How many dreadful things should and must happen before people will turn away from sin? Ilang kayang mga nakakatakot na bagay ang dapat ilaga ng mga tao bago sila ay talagang tumalikod sa pagkakasala, ilan kaya? And how much the Word of God na kailangan ng taong malaman at mapaalalahanan siya
bago siya sumunod. Tingnan po natin ang puso ng tao sa huling panahon. Look at the hearts of the people in these last days. Is it getting harder or is it getting tender? Sa palagay nyo, ano ang puso ng tao? Lumalambot ba o tumitigas? Ha? Ano sa palagay nyo ang katatayuan ng puso ng tao in these last days? Lumalambot ba o tumitigas ang puso ng tao? Kaya nga ang Biblia ay punong-puno ng salitang, when you hear the word of God, do not harden your heart. God made it a point before He will act. He will see to it that people will receive the very message from the heart of our God. At matanggap ang mga warnings to encourage, to rebuke, to teach, to correct, to discipline, so that in the end, no one will blame except himself or herself. Na wala tayong dapat nasisihin, kundi ang sarili mo, ang sarili ko, kung tayo hindi marunong makinig sa Diyos. Sapagkat Hebrews 12 verse 25 says, na tayo po ay patuloy na binibigyan ng babala ng ating Diyos, maging ang Hebreo, verse 25, chapter 12, verse 25, ang sabi po dyan, see to it that you do not refuse Him who speaks. If they did not escape when they refused Him who warned them on earth, how much less will, if we turn away from Him who warns us from heaven. Sabi nga po dyan, see to it that you do not refuse Him who speaks. Na tayo po'y maraming paraan ng Diyos para tayo kausapin. Nandyan ang Biblia. Nandyan ang mga preachers, mga pastors, messengers, Bible study leaders. If they did not escape when they refused Him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from Him who warns us from heaven. Na napakalaga po na patuloy na pakinggan natin ang mga babala sa Biblia sapagkat tunay na magaganap na po ang mga sinasabi ng mga manggagawa, prophets, yung mga sabi nga ng mga kings katulad ni David, ng mga talagang sabi nga ginamit ng Diyos upang isulat ang Biblia. Na ito ay sabi nga isinulat ng 40 tao na ang Biblia mula Genesis to Revelation isinulat ng 40 tao in the span of 1,600 years para ito ay talagang mahayag sa mga tao. From Genesis to Revelation, ipinahayag ng Diyos ang kapangyarihan niya upang ang mga tao ay bigyan ng babala. What would be the reaction, the attitude, the character, the personality, the behavior of the people of this world, especially in these last days. Tayo pong lahat ay patuloy nakakausapin ng Panginoon through this one verse. Verse 11. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all read verse 11 ng Jude. Together we will read. Woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. May mga times sa pagbabasa ng Biblia, kapag tayo po'y nababasa, meron kayong gustong lagpasan. Tama o mali? At meron din po kayong dinadaanan na hindi nyo maunawaan. Tama o mali? Yes. Kaya nga po, dito po, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, madaanan natin, unti-unti, ang mga kapahayagan ng Diyos upang magkaroon tayo ng mas maliwanag, malinaw na pangunawa sa sinasabi ng Panginoon, bakit siya nagbababala sa buhay ng tao sa mundong ito, especially in these last days. Sa huling panahon, ang tao'y makukurap ang kaisipan. Ang sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, na tunay na ang mga tao ay dapat makitaan natin na talagang ito ay talagang dapat lumapit sa Panginoon sapagkat ipinapahayag ng Biblia sa atin na ito ang magiging pag-uugali ng tao. Sinabi nga po, mark this, there will be terrible times in the last days.
there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good. Ibig sabihin po dito, na tunay na ipinapakita sa atin na ang tao po ay tunay na makakakitaan natin ng pag-uugali sa huling panahon. Can you see the behavior na sinasabi ng Bible? Natandaan natin ang mga bagay nito. Tama po ba ang salita ng Diyos? Tama po ang salita ng Diyos. Kaya nga, napakalaga po, may tatlong tao dito po na binanggit sa verse 11 na dapat nating ingatan at iwasan na tayo mabahiran ng ganitong pag-uugali sa huling panahon. Sapagkat even, ang sabi nga Matthew 24:24, even the very elect will be deceived in the last days. Na maaaring iisipin natin tayo ay nasa tumpak at nasa tamang landas, pero hindi natin namamalayan, tayo po ay nakakontamina ng espiritong ito, even the church people. At ito po ay napakalaga sa buhay natin na tingnan natin ang masinsinan. Ano ang pinapahayag sa atin ng Biblia na talagang dapat nating ingatan tatlong pag-uugali na dapat po nating iwasan. Ang sabi po dito, ugali ni Cain, ugali ni Balaam, at ugali ni Korah. Sino-sino itong mga taong ito? Ano ang mga nagawa nila sa mundong ito? Bakit tayo ay binigyan ng babala at sila ay sinulat? Nasa Old Testament ang story nila at nandito sa Biblia, sa New Testament, binanggit sa atin. Ang sabi nga, woe to them, kaabag-bag sila. They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. Na ibig sabihin, tatlong mga pag-uugali ng tao na dapat na mawala sa buhay ng mga the now generation Christians, yung mga past generation Christians, and the now generation Christians, and the future generation Christians, na dapat iwasan natin ang tatlong pag-uugaling ito. Let's discuss about the spirit of Cain. Ang sabi po dito, ang espiritong ito ay dapat nating iwasan. Sino nga ba? Si Cain. Halos lahat tayo alam natin. Na kung titignan po natin, ang resulta ng kasalanan ni Adan at ni Eva was so tragic. Ang kasalanan ni Adan at ni Eva from Genesis 3, the fall of man, ito'y isang tragic thing na kung titignan po natin, mabigat ang naganap. No longer was provided for Adam and Eve by God as it was in the Garden of Eden. Hindi na katulad ng karanasan nila na lahat ay well provided ng God, pipitas na lang sila. Na sila ay talagang well provided by God, na hindi sila magkakasakit, na hindi sila mamamatay, hindi sila magugutom, wala silang pag-aawayan, wala silang pagdidiskusyonan, wala silang gagawin kundi sambahin ang ating Panginoon at enjoyin ang presensya ng ating Diyos. Subalit ang resulta ng kasalanan ni Eva at ni Adan ay mabigat sa buhay ng tao. Nagkaroon ng maraming kalungkutan ng tao, nagkaroon ng maraming kabiguan ng tao, nagkaroon ng ibang kagiyagisan ng tao, katatakutan ng tao, nagkaroon ng karamdaman ng tao, at ang pinakamabigat ay nagkaroon ng kamatayan ng tao. At dito po ay pinapakita sa atin yung daily task nila na sabi, pagsikapan nila ang hardin na ito, it was a pleasant, delightful, refreshing task na sila ay pag-iigihan lang nila na pagsikapan itong Garden of Eden ay lalo nilang pagandahin. Now, they have the struggle in order to provide for their food. May struggle ba ang tao to provide for their food? May struggle ba ang tao to provide for their shelter? May struggle ba ang tao to provide for their clothing? May struggle ba ang tao to provide for their education? Na sana kung hindi nagkasala ang tao, wala nang universities.
Sapagkat hindi uso ang universidad dahil the wisdom of God, 100% ang perfect wisdom from heaven ay nasa tao. Problema rin ba ang pagpapa-ospital pag nagkaroon ng karamdaman? At kahit mamatay ba, problema pa rin. Lahat ng ito'y dinali ng tao sapagkat everything ay nakita nila after they sin. They receive all the struggles, the results of the sin in their lives. Mga pamilyang naging talagang wasak, sin affects all areas of the lives of the people in the world. Ang kasalanan ay naapektuhan ang lahat ng tao sa mundong ito, walang napuwera. Nagkaroon ng broken relationship, nagkaroon ng broken relationships ang tao sa tao because they break the relationship with God. Nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga, nagkaroon ng domino effect. Ang sabi nga na magandang relasyon ng tao sa Diyos, nung masira ito, nagkaroon ng domino effect sa relasyon ng tao sa kapwa-tao. At tandaan po natin, you cannot be in control how the devil will materialize sa buhay nating lahat with our weakest point. Hindi natin alam kung paano pupuhunanin ng kaaway ang mga strategies para tayo ay tirahin sa mga mahihinang bahagi ng buhay nating lahat. All of us, we have our weakest point. Is it true? Wala pong hindi masasabi dito, ako, lahat perfect, lagi strong. No. We have our own weakest point. And the enemy will capitalize on that weak point na meron ka at diyan ka titirahin madalas. Beware. Satan and yourself cannot take rule over your life. Only God. Only God. Hindi mo kaya si Satanas. Hindi mo kaya ang sarili mo sa kahinaan mo. Tanging Diyos lang ang dapat maghari sa'yo. Sapagkat if you will allow the enemy to take hold of your life, you will experience a tragic fall from that weak point. Napakalaga. When man starts to wage war against God, people starts to wage war against man. Kaya nga po, the Garden of Eden, that was a beautiful place for men, pero after that fall, it became the saddest place sa buhay nilang lahat. Kaya nga, napakalaga sa buhay nating lahat, tayo pong lahat, huwag nating pabayaan na tayo po ay madagit ng kaaway ni Cain. Let's open our Bible sa Genesis chapter 4. Tayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Genesis chapter 4. Alam po ba niyo ang Biblia ay nakakaaliw basahin? Na sobrang daming katotohanan ng Biblia. Ma-amaze ka na may mga times, kapag binabasa mo ang Biblia, sobra kang matutuwa at sobra, Lord, Amen. At may mga times malulungkot ka sapagkat nakikita mo ang tinatakbo na ng mundo sa kasulukuyang panahon natin ngayon at kinakailangan maging alerto po tayo sa mga kalaganapan. Ang sabi po dyan sa Genesis chapter 4, verses 1 hanggang verse 7 po muna tayo. Adam lay with his wife Eve, and she became, lahat po tayo, pregnant, and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Okay? Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Its desire is to have you, but you must master it. 8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Ito po ay isang issue sa buhay ng sangkatauhan
kung paano napakabilis na mga pangyayari sa buhay ng tao na dapat pakaingatan nating lahat. Sapagkat ito ay hindi kailanman inisip siguro ni Cain na silala'y kakaprasong mga tao sa mundong iyon. Si Adan at si Eva, si Cain at si Abel, at ito pa nangyari, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya nga ano pinapakita sa atin? What we should stop doing in this world is stop any vengeful spirit. Tigilan natin anumang vengeful spirit. Sapagkat ito'y hindi dapat mula na mangyari sa mga taong tunay na nais lumapit sa Diyos. Si Adan at si Eva ay nagpahayag sa kanilang mga anak na ito kung paano sila talaga magbibigay ng offering sa ating Diyos. At silang dalawa noon, si Cain ay farmer at si Abel ay shepherd. Siya ay pastol. At dumating ang tamang panahon na sila'y dapat na mag-offer, na dito ay pinakita na sa atin kung paano ang Diyos ay tumingin sa inihahandog ni Abel at ni Cain. When Abel brought the fat portions from some of the firstborn of his flock, the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain, his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Nagalit siya dahil hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang inihahandog. Dito po ay pinapakita sa atin, though we think na ito ang best natin sa Diyos. Pero tinitingnan ng Diyos yung ating puso. Na kapag merong hindi tumpak sa puso natin, kahit anong offering natin, hindi tatanggapin ito ng Panginoon. Sapagkat that time, si Cain ay merong dapat na makita. Sa buhay po niya, nung nakita niyang hindi nalugod ng Diyos, nagalit siya kay Abel at ito'y pinatay niya. At dito po, nung time bago siya pumatay kay Abel, binigyan siya ng babala ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Cain, "Why are you angry? Bakit ka nagagalit? Why is your face downcast? Bakit humahaba na ang mukha mo? If you do what is right, will you not be accepted?" Kung ginagawa mo ang tama, hindi ba tatanggapin? Tatanggapin ko ang iyong handog. Pero kapag hindi gumagawa, pag hindi tamang yung ginagawa, sin is crouching at the door. Ang kasalanan ay nag-uumpisa nang pumasok sa iyong pintuan at ang naisin nito ay ikaw ay maging alipin ng kasalanan. Na dito po ay pinapakita sa atin, nakitang-kita ng Diyos ang puso ni Cain at the time that he was giving his offering to God. Na bakit po tinanggihan ng Diyos? May dahilan ng Panginoon sa buhay ng magkapatid na ito. Kaya nga, mula dun sa hardin ng Eden, napansin natin na Adam and Eve starts to wage war against their God in the Garden of Eden. And greater war happens. Bakit? Nag-umpisa na ang matinding gyera ng sangkatauhan sa Diyos at sa kapwa-tao. Totoo po bang nagaganap ang gyera ngayon? Meron kayang Syria na event? O meron kayang event sa Pakistan o sa Turkey, sa Iraq, sa Iran, sa North Korea, sa Pilipinas, na mga gyera kung hindi nag-umpisa sa gyera ng isang pamilya? Walang gyerang mag-uumpisa. Kaya nga, ang maliit na gyera ay pwedeng maging malaking gyera. Ang mga World War I, II, at yung 3 ay talagang malapit ng dumating. Yaan ay nag-umpisa sa maliit na gyera ng tao sa kapwa-tao. At bago na umpisahan yan, nakipaggyera ang mga taong ito sa Diyos. People wage war against God, and that war leads them to wage war against people. Na ito'y mabigat na issue sa buhay nating lahat. The Bible does not say, bakit hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain o sacrifice niya? Perhaps ang attitude ni Cain was so improper, hindi tumpak. O perhaps ang kanyang offering was not up to God's standard. Hindi pumasa.
sa standard ng Panginoon. Kaya nga, tinanggihan ito ng Panginoon. It can be ang gusto ng Lord, it's not. Yung kanyang tanim, kundi ito ay dapat may blood. Proverbs 21:27 says, Proverbs 21:27, ang sabi po sa Kawikaan 21:27, the sacrifice of the wicked is detestable. Ang sabi nga po dito, ang sakripisyo ng masama ay karumal-dumal sa Diyos. How much more so when brought with evil intent? Paano pa kaya kung dadalhin ang offering mo sa Diyos, kahit anong offering, it can be, sabi nga, your time, your talent, your treasure, na merong hindi magandang intensyon o puso. Sapagkat ang Diyos ay may standard sa pagkakaloob ng bawat tao. God evaluates both our motive, the quality of what we offer to Him. Ini-evaluate ito ng Diyos. Kung tayo ay pumasa sa standard niya, we should always give to God whatever things na ino-offer natin, yung buhay natin, yung time, talent, and treasure natin. We offer it respectfully. We offer it wholeheartedly. We offer it faithfully. We offer it joyfully. We offer it obediently. Kahit na tayo gumawa ng ministry, pero hindi tayo obedient to God. Tatapon sa basura ang lahat. Ikaw ang nakakaalam, in what area sa buhay mo na you disobey God? In what area? Napakalaga sa buhay natin sapagkat kahit napawisan ka pa sa ginagawa mo, it doesn't matter to God. Are we giving God what He deserves, what He desires, with respect, with obedience, with faithfulness, with joy, with wholehearted obedience to our God? Sapagkat God wants the best from all of us. He deserves the best because He is the only best God. Amen? He deserves the best. It's a different story to bless God and to bless others. Magkaiba ito. Napagpalain mo ang Diyos sa lahat ng nasa sayo at ibang istorya naman ang pagpalain mo ang iba. Sapagkat dito po ay pinapakita we cannot please God even we bless others kapag hindi tayo naging masunurin sa Diyos. Kaya nga, God will never be pleased if we are not completely faithful to Him. No matter how much we justify our acts, hindi tayo makakalugod sa Diyos. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22, kaya nga po, sabi ko po sa inyo, ang Biblia ay talagang sobra kang mai-inlove sa Biblia. Napakaraming katotohanan nito sa buhay nating lahat. 1 Samuel 15:22, but Samuel replied, let's all read together. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the path of rams. Na dito po makikita natin, sabi nga ng Panginoon, through Samuel kay Saul, hindi ba ang Diyos, sabi nga, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices? Hindi ba ang Diyos ay nalulugod sa mga haing handog na sakripisyo na ating ibinibigay? But, ito yung pinakamahalaga, obedience, sabi nga, is better than sacrifice. Ang pagsunod ay masigit kaysa sa mga sakripisyong ibinibigay natin. Because the highest kind of worship is obedience. Ang pinakamataas na pag-uri ng pagsamba is obedience. Na kapag po tayo ay masunurin sa Diyos, ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba na pwede mong ibigay sa God. God is watching all of us. Pinagmamasdan tayo ng Diyos ngayon. Lahat tayo pinagmamasdan ng God, and I believe the Lord is in this place. He is watching every one of us. He is scrutinizing every heart of the individual in this place. Kaya nga tayong lahat,
Tinitingnan niya how we value completely our obedience. Paano natin pinapahalagahan ang ating pagsunod? Si Cain at ang kanyang offering was not right. Ang puso ni Cain ay hindi tama. Ang offering niya at hindi tama. Kaya God completely rejected what he offered to God. No matter what and how he did it, yung kanyang effort, lahat ay nireject ng Panginoon sapagkat God can only accept a pure heart and that is an acceptable offering. Yung talagang puro ang puso. He will look at it with favor. Titignan ng Panginoon ito with favor. Tignan natin ang mga Pharisees, paano tinignan ng Diyos ang puso ng mga Pariseo sa Luke chapter 16, na dito ipinakita ng Panginoon sa mga Pharisees sapagkat ang mga Pariseo ay talagang meron silang attitude na hindi nagugustuhan ng Panginoon. Kaya ang Panginoon na nagbigay ng isang parabola sa kanila mula sa verse 1 hanggang dito sa mga susunod. Okay. Tingnan po natin ang sabi ng Panginoon sa verse 14. Dito na po tayo. The Pharisees, let's all read, who loved money, heard all this, and were sneering at Jesus. Talaga sila ay talagang umisnab sa Panginoon. He said to them, you are the ones who justify yourselves in the eyes of men, but God knows your hearts. What is highly valued among men is detestable in God's sight. Ano ibig sabihin dito? Ang mga Pariseo, yung pinahalagahan nila ng gusto, ang sabi ng Biblia, it is detestable to me. Sapagat ang mga Pariseo ay pinahalagahan nila ang kanilang mga yaman. Sapagat mayaman ang mga Pharisees at that time. Binaliwala ng Diyos, it is detestable to me, says God. Sapagkat the Pharisees acted piously. They acted religiously. Para sila ay deeply religious at that time to get praise to others. Para siya ay purihin. Na kanilang pinaplant ang lahat na sila ay talagang relihiyoso, maka-Diyos, at sila ay maraming pera sapagkat ito ay aksyon nila na kung saan sila ay talagang tunay na nireject ng Panginoon. God knew what was in their hearts. They considered their wealth to be a sign of God's approval. Na ang tingin nila dahil sila ay maraming pera, aprobado ng Diyos ang buhay nila. Marami bang may pera sa mundong ito? Rejected by God? Yes. Marami bang mga taong walang pera, pero accepted by God? Yes. It's not the amount of your bank account. It's not the money in your wallet. It's not what you possess in this world. But your heart matters to God. Kung paano mo tinitignan ang Diyos sa buhay mo bilang isang tao na may sinasabing takot sa Diyos. God detested their wealth because it caused them to abandon true spirituality. Tinanggihan ng Diyos anumang sinasabi nilang ace nila sa mundong ito sapagkat tinalikuran nila ang katotohanan ng pagiging spiritual. Sapagkat mayroon silang wealth of this world, pero they are poor in their heart. Though prosperity may earn people's praises, katulad ng sinabi ni Asaph sa Psalm 73, Lord, malapit na akong matalisod ha. Bakit itong mga taong to masasama? Mas marami merong offering. Pero bakit ako, I am so faithful to you, bakit parang wala akong pera? Ano sabi ng Lord? Hindi mo lang alam, Asaph, what you are telling me. But Asaph said in verse 17, when I entered the sanctuary, I perceived their end. Ano ang sabi nga dyan sa verse 18? Na ako'y pumasok sa sanctuary na intindihan ko na ang ending ng mga taong ito ng pinagmamalaki pera. Surely, you place them on slippery ground. You cast them down to ruin. Surely, sigurado yan, na sila ay talagang mapapahamak dahilan sa mali ang kanilang pananaw sa tunay na spirituality. Many times, it can be used to gain man's approval or praise,
But in the eyes of God, it is just a garbage. 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 Kaya nga, God still weighs every motive and intention in the heart of men. It will never pass God's standard. Hindi ito papasa sa standard ng God. Kaya nga si Cain, akala niya okay na, pero hindi pala siya pasado. Amen? 99 is not passing, but only 100% wholehearted obedience to God. How do you react? Cain was rebuked by God. Bakit ka nakasimangot? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung tama ba ang ginawa mo, hindi ko ba tatanggapin ang iyong handog? Kung tama ang naging kilos mo, hindi ba magiging katanggap-tanggap sa akin ito? Don't you know sin is crouching at your door? Hindi mo ba alam na kumakatok na ang kasalanan sa puso mo and its desire is to have you? But you must master it. Ang sabi ng God. Ano'y pinapayag sa ating ngayong kasulukuyang panahon? Kapag tayo kinokorek ng God sa iba't ibang paraan na tayo inaayos ng Diyos, how do you react when someone suggests you have done something wrong? Ano ang nagiging attitude natin kapag tayo nakokorek that we have done something wrong? Tayo ba ay talaga nagpapasalamat that the Lord is giving us correction? Kinorek ba siya ng Lord? Kinorek. Pero kamusta? Nagkasala siya sa galit at paano siya nag-ending? Sa verse 8. He killed Abel. Kaya nga, napakalaga, stop any vengeful spirit in us. Dumating sa time na yung kasalanang maliit ay lumaki hanggang napatay na niya ang kanyang kapatid. And then, ang sabi ng Lord sa kanya sa verse 9, Cain, where's your brother Abel? I don't know. He replied, am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid? Pakisabi mo sa iyong katabi, hindi lang ako ang dapat mong ingatan, ang buong kapatiran. Amen? Kaya nga sabi dito, am I my brother's keeper? The Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Magiging palaboy ka at pagala-gala. You will not enjoy the blessings of the Lord. Na dito makikita natin na siya'y pinagpala sa panahon na yun na hindi pa siya nag-o-offering sa God. Pero nung nagkasala na siya, kinatakutan na ni Abel yung ni Cain ng pagpapaalis ng Diyos sa kanya sa lugar na yon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, you will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me, ang sabi ni Abel, ni Cain, they will kill me. Papatayin nila ako. Manganganib ang buhay ko. Ano ibig sabihin pag nakadisobey tayo sa Diyos? You will feel na wala kang protection mula sa Diyos. Mahalaga ba yung covering of God? It is so important for us to have that covering from heaven. Na nawala ang covering niya, he became very insecure with his condition on earth. At the same time, the blessing stopped. Sapagkat sabi nga, mahihirapan kang mapagpala ko. Mabigat po ba ang kasalanan? Mabigat ang kasalanan. Kaya nga, after Cain's sacrifice, it was rejected by God. Pero in-encourage pa rin siya ng Panginoon. Pero napansin natin si Cain ay imbes na mag-sorry sa God, ay hindi nag-sorry sa God. At ito po ay nagbibigay sa atin ng example na napakalaga yung pag-admit natin na nagkamali tayo, that we have a wrong attitude. Hindi kasalanan ang sabi nga na ikaw ay talagang minsan ay mahulog sa sabi natin, hindi ka condemn.
na ikaw ay minsan ay magkamali, magkasala. Sapagkat still, human ka pa rin eh. Pero kapag ikaw ay dinidil at ayaw mong tanggapin na ikaw ay nagkakasala at ikaw ay nagkulang, that's another story. Kaya nga po, napakalaga sa buhay nating lahat, we must learn to admit if we commit a mistake or if we fail God. Sino po dito ang hindi nagkulang sa Diyos? Taas ang kamay. At hindi nagkulang sa kapwa-tao? Taas ang kamay. At sino dito, sigurado nagkulang ka sa tao at nagkulang ka sa Diyos? Amen. Lahat tayo. Lahat tayo nagkulang sa Diyos. Lahat tayo nagkulang sa kapwa-tao. Are there times that we can have that spirit of Cain? Pwede po ba tayo magkaroon ng espiritu ni Cain? That sometimes na tayo po ay talagang nahihirapan na tumanggap ng ating mga correction sa buhay nating lahat? Cain should give up that bitter jealousy in his heart. That bitter anger in his heart. Na kung saan nandito po ay pinakita sa atin, kinain na siya ng sistema ng utak niya. Kaya nga, napakalaga po, sinabi ng Panginoon, don't you know? When you, sabi nga, that sin is crouching at the door of your heart, and its desire is to get you, to have you, but you have to master it. Dapat ikaw ang may control. Napakalaga po sa buhay ni Cain ito. Cain should give up yung mga things sa puso niya. At it should not find a foothold in your life. Alam po ba niyo ang kasalanan, it reflects to your countenance? Pakisilip mo nga ang itsura ng iyong katabi. Sinabi ng Book of Ecclesiastes yan. Natunay na kapag tayo po ay minsan na nagkakasala, minsan ay talagang pati itsura mo ay titigas. Yung itsura mo ay titigas din. Na parang magiging yung reflection ng mukha mo. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay nating lahat na magkaroon tayo ng attitude na, Lord, i-correct mo nga po ako. Ang sabi po dyan, okay. Sa chapter 8 ng Ecclesiastes, ang sabi po sa verse 1, who is like the wise man? Sino nga ba ang matalino sa iyo at may karunungan? Who knows the explanation of things? Wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Amen? Praise God! Nagbabago yung matigas na itsura mo. Sino po ba dito ang gusto mo matigas-tigasin ang mukha mo? Tigas ulo kasi. Ayaw natin yun, di ba? Kaya nga, wisdom gives us and changes even our appearance. Amen? To err is human, but to forgive is divine. The Holy Spirit will help us master sin. Hindi tayo pababayan ng Holy Spirit. Kakayanin natin magtagumpay. This was the first murder. How quickly the sinful nature of man from even Adam developed in their children. Napakabilis. Nang si Adan at si Eva ay nagkasala against God, Cain acted both against God and against man. Nanganak o hindi? Nag-umpisa kay Adan at kay Eva, laban sa Diyos. Kamusta na si Cain? Nadagdagan ba ang kasalanan? Laban sa Diyos at laban sa tao. A small sin has a way of growing out of control. Ang maliit na kasalanan ay merong paraan yan na ito'y lumaki na mawala ng control sa buhay mo. Let God help us all. The little sins that we call ay wag itong mag-take hold sa buhay nating lahat. Sapagkat that little sins before they turn into tragedies. The little sin that we used to do will end up into tragedies. Ang Bible mismo ang nagsabi niyan. Kaya nga, pansinin niyo itong Parohinog family.
Napansin niyo kung paano nanganak ang bunga ng kasalanan ng lolo, si Octavio? Na alam natin na siya ay pinuno ng Kuratong Baleleng na inassign ng government to go against NPA. Pero yung kanilang armas ay nagamit nila sa mga holdapan, sa kidnapping, sa kasamaan. At nag-umpisa sila na dapat sana ay hero of the land, eh talaga naman naging mga kontrabida ng kalupaan. At nasarapan sila sa kasalanan. Kung hindi natin imamaster ang kasalanan, eh talaga naman pwede ang kasalanan, it seems so little in your eyes, but it will multiply. Pansinin nyo, mula doon sa lolong si Octavio, nauwi kay Reynaldo, hanggang pati ang kanilang anak ay naapektuhan, pati na mga apo ni Octavio ay talagang nandun at nalulunod sa kasalanan. Bakit? Inalagaan ang kasalanan. Pakisabi mo sa katabi mo, ang kasalanan ay winawasak. Dapat mawasak ang kasalanan sa buhay nating lahat. It runs to the family. Kaya nga, ang Biblia nagsasabi, even if you think it is so little, stop it before it's too late. Amen? Before it's too late, stop it. Alam niyo ang Biblia, sobrang nakakatuwa. Now, again, the next character of the Bible is Balaam. Si Balaam, tayo po, ay bababalaan. It will give us warning. Ang sabi nga dito, kay Balaam, ay tunay na, sabi nga, si Balaam was one of the Old Testament characters. Siya isa sa mga karakter sa Old Testament. Though, sabi nga, hindi siya isa sa pinili ng Diyos. He was not included to the called and chosen by God. Wag natin pababayaan na, bakit si Balaam ay tinawag na propeta? Siya ay propeta to the other side. Alam niyo na, kung propeta ka ng Diyos at ikaw ay nasa other side, propeta ka ng demonyo. Yun. At si Balaam ay talagang na-acknowledge niya ang Diyos, si Yahweh. Pero, alam niya na powerful ang God. Pero merong mas powerful sa puso ni Balaam, ang pag-ibig sa salapi. Kaya nga, stop any greedy spirit. Iwasan natin anumang pag-iimbot o pagkasakim na espiritu sa buhay nating lahat. Iwasan natin. Many times we think, wala ako niyan. Pero pag usapang pera na, sira na ugali mo. It means you have that problem. Pag usapang pera, sira na relasyon mo, it means you have problem. Pag usapang pera yan, it means may problema tayo. Now, that greedy spirit in Balaam ay matindi. He believes that God is so powerful. At si Balaam was a sorcerer. Ano ibig sabihin ng sorcerer sa Tagalog? Mangkukulam. Mangkukulam siya. Siya ay propeta on the evil side. At siya ay kilala sa panahon na yon ng Israel at ng mga Moabita sa pagiging epektibong sorcerer, sapagkat effective ang curses niya, at pag siya nagbitiw din ng blessing, effective. Alam nyo, itong katotohanan na, merong mga taong anointed by the devil. Nilangisan ng demonyo. Naalala ko noon, may pumunta dito sa church. Ang sabi nung si Pastor Ronel, Pastora, ito po si Pastor ganito. Hello, Pastora, alam mo buhay nito, makulay. Bakit? Sabi ko, ano yan, Pastora? Dating akyat bahay gang. Ganon. Pero maliit ha. Tapos sabi ko, talaga? Galing ka dun? Opo. Sabi niya, pero binago po ako ng Diyos. At napatunayan ko po na may anointing ang demonyo sa mga masasamang tao. Paano mo nasabi yun? Akyat bahay gang po ako kahit po may mga mararaming aso dun sa bahay na inaakyat namin, abay, pag pumapanig po kami, tahimik ang aso. Abay, sinasaraduhan noon ng demonyo ang bibig nila.
Sinasamahan kami sa aming kasamaan. Wow, sabi ko, totoo yan. Kaya nga dyan natin salamat, sabi niya, ngayon binago na po ako ng Panginoon at ako'y talagang inayos na ng Panginoon na ngayon, tingnan niyo naman po asawa ko, lamang sa Kanya. Lamang na lamang sa Kanya. Sa height, lamang sa Kanya. Sa itsura, lamang sa Kanya. Lamang na lamang. Kung hindi po ako binago ng Diyos, hindi po ako makakatagpo ng ganitong asawa. Totoo yan, pastor. Totoo yan. I agree with you. Lamang siya sa iyo ng 10 ligo. And then, ang sabi niya, at you know what, pastora? Yung mga inakyat bahay ko doon sa lugar naming mayaman, ngayon, pag nag-abroad sila, ako na po ang nagbabantay ng bahay nila. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Na hindi na siya naging sabi nga sa Kim sa mga bagay na ito. Na dito po makikita natin, Balaam was a sorcerer and he was effective with his cursing and blessing. He did not believe God so much as the only true God. At yung story nito ay nagbibigay sa atin ng babala sapagkat Balaam has that spirit of deception, maintaining that outward appearance na para bang siya ay galing sa Diyos. But his inward heart was so corrupt because of money. Balaam was ready to obey God's command as long as he could get a profit or something in his life. Na makikita natin, number 1, priority ni Balaam, pera. Ito'y pinakita sa atin, it was a mixture of motive and a mixture of personal gain sa buhay niya na meron ding obedience. Eventually, namatay si Balaam sa isang gera ng lumusob ang bansang Israel sa Moab. His heart was corrupt and occupied with wealth. At dito po makikita natin, nangako ang hari nitong Moab na bibigyan siya ng pera, sumpain lang niya ang bayang Israel. Tingnan po natin ang Numbers 22. Bilang 22 sa Tagalog po. Verse 12, ang sabi po dito sa Numbers 22 verse 12, na nagkaroon nga po natakot, verse 1 po, anuhin ko na lang dito. Ang sabi nga po dito, ng time na si Balak, ang hari ng Moab, na dito po nakita niya na ang bansang Israel na nilabas ng Diyos mula sa Egypt ay napaka-strong people, sinamahan ng Diyos. Kaya nga, sabi niya dito, Moab was filled with dread because of the Israelites. Natakot sila sa bansang Israel. At ang sabi nitong hari na si Balak, dito kay Balaam, pinapunta niya ang kanyang tauhan. Sabihin mo kay Balak, sumpain niya ang mga taong yan. Sumpain niya sapagkat naniniwala siya, merong kapangyarihan ng sumpa ni Balaam sa tao. But, verse 12, but God said to Balaam, do not go with them, huwag kang sasama, you must not put curse on those people because they are blessed. Hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng sumpain ang bayan ko sapagkat pinagpala ko sila. Amen? Are you blessed? Amen. The enemy cannot curse you. Hahadlangan ito ng Diyos. Kaya nga, very clear ang Proverbs 26. The undeserved curse goes nowhere. No, ang sabi po dito, okay, sabi niya, hindi na ako magsusumpa. Then, alaman ni Balak na parang walang plano itong si Balaam na sumunod. Kaya nga, ang sabi niya dito, na sa verse 16, they came to Balaam again, na tauhan ni Balak. This is what Balak, son of Zippor, says. Do not let anything keep you from coming to me, because I will reward you handsomely and do whatever you say. Come and put a curse on these people for me. Sumpahin mo yung mga taong yan. Pero ng time na yun, si Balaam, okay, sabi niya, okay, sige nga, parang natatanta talaga siya sapagkat ang greed ay nasa puso niya. At ito na naman, sa verse 20, that night God came to Balaam and said, since these men have come to summon you, go with them, but do only what I tell you. Gawin mo lang ang sasabihin ko sa iyo. Si Balaam ay sumakay sa kanyang donkey at siya ay papunta sa princess of Moab. But God was very angry when he went and the angel of the Lord stood in the road to oppose him.
Balaam was riding on his donkey and his two servants were with him. When the donkey saw the angel of the Lord standing on the road with a drawn sword in his hand, she turned off the road into a field. Balaam beat her to get her back on the road. Bakit nag-utos ang Diyos? Sige, sumama ka. Pero bigla siyang nagalit. Sapagkat that spirit of greed ay unti-unti nagkikrip in na kay Balaam. Sabi niya, if the price is right, the curse is right. Di ba? Ibig sabihin, sisira siya sa usapan nila ng Diyos. Sisira talaga siya sapagkat nakatingin siya sa ibibigay ni Balak sa kanya. Kaya nga ang Diyos nagpadala ng angel doon sa lugar na dadaanan niya at hinarangan ng sword, ng espada ang kanyang dadaanan at ang kanyang donkey ay naa-alarm sapagkat nakikita niya ang angel. Then the angel of the Lord stood in the narrow path between two vineyards with walls on both sides. When the donkey saw the angel of the Lord, she pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it, so he beat her again. Nasadsad ang paa ni Balaam doon sa wall sapagkat tumatabi yung donkey dahil nakikita niya yung angel. Takot na takot yung donkey. And then the angel of the Lord moved on ahead and stood in a narrow place where there was no room to turn either to the right or to the left. Oh, grabe na. Na talagang wala nang dadaanan yung donkey. When the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam and he was angry and beat her with a staff. Hinampas na naman niya. Then the Lord opened the donkey's mouth. Ito na. Nagsalita na yung donkey. Mga kapatid, there will be donkeys in your life. Na minsan insignificant to you, pero that could be your donkey. And then, ang sabi dito, God opened the mouth of the donkey and she said to Balaam, "What have I done to you to make you beat me these 3 times?" Sabi nung donkey, "Bakit mo ako ginugulpi ng ganyan? 3 beses mo na ako sinasaktan, ha?" Sabi ni Balaam, pansinin niyo na wala sa wisyo, ha? Nakipagtunggali si Balaam sa donkey. Hindi siya nagulat. Oh, ba't nagsalita ito? Bakit siya nagsalita? Balaam answered the donkey, "You have made me a fool of you have made a fool of me." Niloloko mo ako, no? "If I had a sword in my hand, I will kill you right now." Tingnan nyo, ha, nawala ang wisyo. Donkey na nangusap, hindi pa natauhan. Pakikatok mo nga ng konti ang ulo mo. Matigas ba ito? Ha? Tigasin ba to? The Lord will speak to us even though we are hardened by our own hardness. The donkey said to Balaam, "Am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you?" Bakit? Pinahamak na ba kita? Kailan kita sinadsad? Ngayon lang, ha? Dahil may anghel na nandiyan sa harapan mo. "No," he said. Then the Lord opened Balaam's eyes and he saw the angel of the Lord standing in the road with his sword drawn. So he bowed low and fell face down. Kailangan pa ba natin ng grabing kapahayagan bago tayo sumunod? Dito po ay pinapakita sa atin, hindi balay kung donkey lang at isasadsad ka. E paano kung iba ang gawin ng Diyos dahil sa tigas ng ulo natin? Personally, as a pastor, ito po ang nakita ko in the ministry for 20 plus years. I've seen people tinuruan ng todo-todo ng Diyos bago talaga magtaas ng kamay sa Panginoon na suko na ako. And I just pray we will learn from the messages of the Bible. Kaya nga, dito po inahayag kay Balaam kung ano ang dapat niyang isipin sa buhay niya. Na kinausap na siya ng Diyos through that donkey. Pero hindi pa rin siya natauhan at that time hanggang makita niya ang anghel ng Diyos. Napakalaga po ito sa buhay ng tao.
because his heart was occupied with the things of this world. Napakalaga po na huwag tayong magpabaya sa ating spiritual standing. God will destroy any mask we may have put to cover up ourselves. Tatanggalin ng Diyos sa huling panahon lahat ng maskara ng tao. Tatastasan tayo ng Diyos. Lahat ng maskara. Kaya nga, yung last week na nag-preach ako dito, nang tungkol sa mga things na dapat na matutunan ng tao, yung mga false teaching na yan. I said somebody na kilala ko personally na minsan ay pumupunta dito noon, na kapag pumapasok siya sa church, I see to it that I will not face that person. Kaya nga, nung time na yun, sapagkat I can discern things sa kanyang spirit. May nagsabi sa akin noon, bakit ayaw mo sa kanya? Pansin ko, ayaw ko talaga sa kanya. Bakit? I can sense something in his spirit. Kaya nga, siya yung taong naghagis ng Bible at nagsabi sa Davao, kilala ni Josie Ledesma ito, Pastora Josie. Pinuntahan niya yung church na yun. We don't need this. This is just a textbook. Siya ay nahulog sa pera, nahulog sa maling katuruan, nag-landslide, domino effect. Early this year, namatay siya ng isang tragic death. Car accident kasama ang kanyang anak. Kaya nga, dyan natin makikita na napakabigat ng dinaanan ng taong ito. God will never, never tolerate in His camp duplicity. Hindi pwedeng doble kara. Si Balaam, binigyan ng babala ng Diyos. God gave him a chance to repent, but he chose the wrong way. Sapagkat, kung tatanungin mo, bakit nangusap ang Diyos sa isang mangkukulam? Like Balaam. Bakit nangusap ang Diyos? I remember nung kami nasa, ano ba ito, yung, nag-Jericho March kami, ano bang lugar yun sa Lucena? We do an evangelistic crusade sa place na yun. Nag-Jericho March kami sa Lucena at kami po ay gumawa ng, sabi nga, crusade at nagturo kami sa mga churches na naroroon. At habang kami ay nasa krusada, nandun ako on the side, tinitingnan ko yung mga tao habang nagkukrusada. Merong isang tao doon, malaking mama na naka-red t-shirt siya, mataas, nakatuck-in siya, nagtataas pa ng kamay habang kami ay nag-worship. At habang nakikita ko naman siya, nagre-restless ang spirit ko. The Spirit of the Lord spoke to me, sorcerer yan. Sabi ko, sorcerer? Pero nagtataas ng kamay, ha? Mangkukulam pala siya sa Lucena. Dignifying look siya. Decente siya, pero sorcerer siya, sabi ng Lord. Nung kami umuwi na, pero nagpipray ako, Lord, open his eyes, open his eyes. Umuwi na kami, yung isang taga Lucena, nakasama namin sa room, tinanong ko ngayon, kilala mo ba yung taong naka-red na mataas siya, na nandun siya sa middle? Ay, opo! Sino yung taong yun? Ano po yun? Nagulat nga po ako, ba't umaten eh? Ano siya? Mangkukulam po yun. Tama pala. Mangkukulam. Sabi ko sa kanya, alam mo, kanina in-impress ng God sa akin, mangkukulam ang taong yan. Kaya nga, ibig sabihin, itong taong to'y sumama sa gawain ng Panginoon. And God gave him a chance to repent. Kaya nga nung time na yun, ramdam ko, nare-restless ako sa kanya. Kaya pala. And God gave him a message to Balaam. He spoke to him, but he chose the other way against God. Kaya nga, dito po ay pinapakita sa atin na siya ay talagang pumasok siya into the prophetic role niya to the other side. Alam natin, sino yung kilalang-kilala nagpa-prophesy sa buong mundo?
na may nagkakatotoo at merong hindi. Sino yon? Si Nostradamus. Di ba? Kilala siya, di ba? Nagpa-prophesy siya. Kaya nga, his heart was mixed. He had some knowledge about God, but not enough to forsake his magic arts and turn totally to God. Hindi siya handa. His greed for wealth offered him so much destruction at tunay na ito ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang puso niya ay punong-puno ng greed. Punong-puno ng greed. We sometimes, ang sabi nga niya, hinagupit niya ang dangki niya. Many times, itong mga taong katulad ni Balaam, they will strike even the blameless people. Bakit? Mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa kalooban ng Diyos. Grabe ang taong ito. Na kung saan, sabi nga dito, there will be people like the donkey na ginagamit ng Diyos to warn the Balaam of this world. Pero pinahahalagahan ni Balaam ang pera kesa sa Panginoon. Sapagkat hindi siya handang talikuran ang pag-ibig niya sa salapi. Greed has so many manifestations in the action of men. Don't allow it to overrule you or hurt others. Ang espiritu ni Balaam ay kumakalat sa buong mundo ngayon. Like false teachers in Peter's day. Isulat nyo na lang, 2 Peter 2:13-16. Si Balaam, he used religion for personal gain. Ginamit niya ang relihiyon for personal gain. Marami pong taong ganyan ngayon. Magugulat ka sa loob ng churches. Dati yan, ganito yan ah. Bakit gano'n na? You know what? You will see the Balaam spirit, especially in these last days. Mahalaga na tayo po ay matauhan sa mga bagay na ito. God will not take lightly everything sapagkat greed leads all kinds of evil sa buhay ng tao. We must understand this. All people will face His Creator, His Judge. Ecclesiastes 12:14, every one of us will be judged by our deeds. The quality of our life will be weighed down by God, and we cannot take lightly if we have issues for love of money. If you have issues for love of money, pakisabi mo sa iyong katabi, be very careful. This is dangerous. Stop it. This is dangerous. Stop it. Amen? Sapagkat hindi dapat. Hindi dapat. Now, thirdly, sino ang ating pag-aaralan? Si Korah. Hindi po si Ate Korah to ha. Si Korah. Sabi nga, any rebellious spirit, we have to stop it. Stop rebellious spirit. Bakit? Si Korah isang Levite sa Numbers chapter 16. Pero siya po ay sabi nga, si Korah son of Ishar, the son of Kohath, the son of Levite, the certain Reubenites, Datan and Abiram, sons of Eliab, and the son of Pelet, became insolent and rose up against Moses. With them were 250 Israelites men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. They came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, "You have gone too far. The whole community is holy, every one of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above the Lord's assembly?" Mabigat ang accusation na ito. Kaya nga po si Korah, si Datan at si Abiram, si Korah ang pinuno nila. That rebellious spirit ay nandito kay Korah. God surely will not tolerate any rebellious spirit in the camp. Sapagkat sabi nga, rebelliousness, chapter 15 ng 1 Samuel, chapter 15, verse 23a, rebelliousness is a sin of divination. Ang isa daw taong rebelde ay katulad ng kasalanang pangkukulam. Ba? Mabigat to ha. Pag nagre-rebelde pala tayo, ang tingin ng Biblia sa atin, mangkukulam tayo.
Yun po ang sabi ng Biblia, hindi ako may sabi, kundi ang Biblia. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, sabi kay Saul, he has rejected you as king. Kaya nga po dyan natin makikita na dito'y mabigat na issue ito. Korah was a Levite, he was designated, and sabi nga siya ay nag-a-assist sa daily function ng tabernacle at that time. Pero siya rin po ang nag-instigate with his own mini rebellion. Ayan. Siya yung promotor eh. Nagkaroon ng mini rebellion in the camp of the Israelites. Siya yung nag-recruit ng 250. Recruiter din. Nagyaya pa na magre-rebelde. Nag-instigate, nagyaya. At merong mga umuo sa kanya at naniwalang tumpak siya. Nang sabi nga niya kay Moses at kay Aaron, masyado nang malayo ang inyong pinupuntahan. You have gone too far. The whole community is holy, every one of them. The Lord is with them. Why don't you you set yourselves above the Lord's assembly? Parang napakataas mo na. But you know what? Maling-mali sila. Sapagkat, ang sabi nga dito, ng salita ng the whole community is holy, every one of them. Walang contention doon. Sapagkat naniniwala si Moses that the Israelites ay talagang binanal ng Diyos. But naniniwala si Moses not everyone was called to become leaders. At yun ang pinagre-rebeldehan niya, na ikaw lang ba ang leader? Ikaw lang ba? His error cost him not only his job, but also his life. Hindi lang ang trabaho niya sa tabernacle ang nawala, na kahit yung anointing niya ay inalis ng Diyos sa kanya, pati buhay niya ay inalis ng Diyos. At ang istorya ni Korah ay magbibigay sa atin ng warning. Ano ang warning? Don't let desire for what someone else has make you discontented with what you already have. Huwag natin pabayaan yung nasa sa iba magdala sa atin ng discontentment sapagkat gusto natin ang nasa kanya. Do not covet what others have. In short. Number 2, don't try to raise your own self-esteem by attacking someone else. Para itaas ang sarili mo, ina-attack mo ang iba in your own subtle way sa mga pagsasalita mo. Number 3, don't use part of God's word to support what you want. Nagkiklaim ka pa ng word of God para ikaw ay masunod ang gusto mo. But rather, use the word of God to shape us. Amen? Don't expect to find satisfaction in power and position. Huwag tayong mag-expect na tayo ay masasatisfy sa kapangyarihan at position. Sapagkat the Lord has given you the position that you have at huwag ka nang mag-isip pa na yung nasa iba ay kunin mo. Sapagkat Korah and his associates' ambition was political, not spiritual. Political ito, not spiritual. At hindi niya naintindihan na si Moses ang ambisyon ay walang iba kundi luwalhatiin lamang ang kanyang Diyos. Na walang ambisyon si Moses kundi luwalhatiin ang kanyang Panginoon na tunay na siya ang Diyos na talagang pinaglilingkuran ni Moses. Na dyan natin makikita napakabigat ng naganap sa buhay nitong grupong ito ni Korah. Na dahil sa kanilang, sabi nga, maling attitude, ay nagdala ito sa kasalanan sa buong pamilya nila. Sa buong pamilya nila. Kaya nga, ano pinapakita sa atin? Let us have right evaluation. Rebellious spirit is subtle if we are not careful. Alam nyo, in the ministry, makikita mo yung rebellious spirit na yan. Na minsan bubunutin ka ng Diyos because of that spirit. Kaya nga, Korah's motivation in service was so wrong. His ambition for more caused him to lose everything. Mabigat o magaang? Ito po ang sabi, ano ang nangyari sa kanila? Sa chapter 16,
Okay? Sabi ni Moses. O sige, tayo magkasama-sama lahat tayo. Ang sabi sa verse 21 ni Moses, separate yourselves from this assembly so I can put an end to them at once. Ito ang sabi ni Moses. Verse 28. Then Moses said, this is how you will know that the Lord has sent me to do all these things and that it was not my idea. If this man die a natural death and experience only what usually happens to men, then the Lord has not sent me. But if the Lord brings about something totally new, and the earth opens its mouth and swallows them with everything that belongs to them, and they go down alive into the grave, then you will know that these men have treated the Lord with contempt. Grabe, no? Sabi ni Moses, okay, kung mamamatay ito mga ito na natural death, may experience nila yon. Ibig sabihin, tama sila eh. Pero kung ang natural, ang kamatayan nila, bumukas ang lupa, at sila'y kainin ng lupa, at sila'y buhay na kainin ng lupa, then you will know, itong mga taong to'y lumalaban sa Diyos. At ito ang nangyari, as soon, verse 31, as soon as he finished saying all this, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them with their households, all of Korah's men, and all their possessions. They went down alive into the grave with everything they owned. The earth closed over them, and they perished and were gone from the community. At their cries, all the Israelites around them fled, shouting, the earth is going to swallow us too. Natakot na ngayon sila. Grabe ba ang pangusap ng Diyos? Galit ba ang Diyos sa rebellious spirit? Yes. And, ang sabi nga dito, sa 35, the fire came out from the Lord and consumed, 25, at 35, the 250 men who were offering the incense. Kinonsume sila. Pinatay din sila ng Diyos. Wow. Mabigat po ito. Kaya nga po, napakalaga when God asks us to make a fundamental choice whether we will be on the Lord's side or the wicked side, commit ourselves to be on the Lord's side 100%. Amen? Alam niyo, mas takot ako sa mga rebellious. Hindi ako magugulat sa outcome ng kanilang ginagawa. Kaya nga, napakalaga. Salamat na lang sa buhay ni Korah, meron pang itinira eh. Meron pa. Kaya sa Book of Psalms, merong sons of Korah na nag-compose. Nakasulat dyan, dito sa Numbers 26 verse 1, na 11, meron pang mga natira eh. Itinira ng Diyos kahit papano. Pero yung kay Dotan, kay Abiram, lahat sila'y inubos ng Panginoon. Sila'y nang namatay ng hindi natural death, sila'y nilamon ng lupa at doon sila ay nilunok lahat. Na dito po ay pinapakita sa atin, the path to open rebellion against God begins with dissatisfaction and skepticism. Yung marami kang nakikitang mali, pangit, kritik ka ng kritik, marami kang, alam nyo, napakahirap ng isang taong may critical spirit. Pakisabi mo sa katabi mo, iwasan mo yon. Marami mga tao very opinionated. Walang masama mag-opinion, pero if that will lead to rebelliousness, beware. Ikaw at ang sambahayan mo ay pwedeng mapahamak. Ako personally, napakalaga sa atin talaga. Ang sabi ng Bible, consider your leaders. Hebrews 13. Consider them. Consider your leaders. Hebrews chapter 13, ang sabi po dito, verse 7, remember your leaders who spoke the word of God to you.
consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Mahalaga po ito. Kaya nga, ano ang iiwasan natin? Iwasan natin ang dissatisfaction, skepticism, that moves to grumbling and even opposing authority. Beware. Rebelliousness is contagious. Learn to stop if we know the same spirit is creeping in our hearts. Learn to stop if Cain's spirit is creeping in. Learn to stop if Balaam's spirit is creeping in. Learn to stop if the spirit of Korah is creeping in. Amen? Is God so good for warning us? Amen. God is so good. Palakpakan natin ang Panginoon. Many times, hindi natin napapansin na minsan, even to your family, children, do not rebel to your parents. Do not do that. Sila'y bigay ng Diyos sa inyo. And parents, fathers, do not provoke your children to anger. Sapagkat mahalaga ito sa buhay natin. Amen? Remember, ang Book of Jude, napakaigsi, pero napakayaman. Alam nyo, maganda ang Book of Jude. Lalo na yung bandang uli, wow, ang ganda-ganda ng Book of Jude. Kaya nga, let us learn from the Bible. Stop any vengeful spirit. Stop any greedy spirit. And stop any rebellious spirit. Sapagkat the Lord weighs our motive, our heart, in doing things for Him. Amen? Napakalaga niyan sa buhay nating lahat. Huwag nating pabayaan na madali tayo ng mga espiritong yan. In the last days, sabi ko nga sa inyo, very obvious ang mga espiritong ito. Very obvious. Personally, I've seen na mga manggagawa ng Diyos nadali ng mga espiritong ito. Nadali sila. Kaya nga, I just pray, the Lord will protect us all. The Lord will protect us all. Walang pupuntahan ang ganitong espiritu. Kapahamakan. Napakalaga na tayong lahat ay mawarningan. Let us be warned. God knows. God knows. Let us be warned. God knows. Tayong lahat ay tumayo. Alam niyo, minsan pag binabasa ko ang Bible, merong kasamang kalungkutan sa puso ko. Because there are people I remember who has this spirit. Kaya nga, sabi ng Bible, Romans 13, your calling and your anointing are irrevocable. But if you choose to let go of it because of that spirit, the anointing and the calling will be removed. Dahil it's your choice. I just pray na tayong lahat, kung meron tayong gagawin, keep in step with the Spirit of the living God. Sumunod tayo sa Espiritu ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Walang kalugihan ang taong masunurin. Amen? Walang kalugihan. And I just pray, as we ponder on the book of Jude, I don't know kung kailan natin to tatapusin. Hindi ko alam. Pero, as I see it, wow Lord, ang daming katotohanan ng aklat mo. Let us learn from the heart of God that He is teaching, correcting, rebuking, disciplining, warning us so that we will not be destroyed by our own wicked ways. Jesus.